Ako si Harper Miller. Ako ang batang dalaga ng pinakamataas na pamilya. Hindi ko pinapalampas ang umaapi sa akin. Kaya nga ang ama kong nakatira sa amin at ang tatlo kong kapatid ay takot na takot sa akin. Tatlong taon na, nag-aral daw ako sa ibang bansa. Pero sa totoo lang, palihim kong pinamumunuan ang negosyo ng pamilya Miller. Magandang araw po, Miss Miller! Mr. Miller! Lolo! Lolo, Apo, natuto ka ng martial arts at negosyo sa akin. Ang munting kakayahan ng matandang to ay lubos mo nang napag-aralan. Ngayon, oras na para umuwi ka at kunin ang selyo ng pamilya. Swerte. Ngayon ang kaarawan ng ina mo. Sa kaarawan ng handaan, ibigay natin ang selyo ng pamilya. Sorpresahin natin siya. Ayos ba? sige, uuwi na ako ngayon. Akala ko, dahil sa reputasyon kong walang awa, matatakot sila sa akin habang buhay. Pero di ko inasahan. Pagbaba ko pa lang, nakita kong video na ito. Ako, tingnan nyo! May sumiras ang nanay Mrs. Miller. Tingnan anak ni Mel ang kabit ng ama niya. Kabit? Ito. Sinira mo ang handaan ng mama ko. Papatayin kita. Ha? Wag! Hindi na mahuli! Maawa ka! Si Mama to ah! Sinaktan ang kapatid ko si Mama. Ano bang nangyayari? Sige. Alam ko naman na gusto mo akong ipagtanggol. Pero hindi na kailangan. Ang mga katulad niya, madumi lang sa kamay. Napakabait ni Miss Miller. May mga taong dapat tumingin sa sarili nila. Paano sila makakapatay kay Miss Miller? Magkukunwari pa talaga siya si Mrs. Miller. Di ba niya alam na si Mrs. Miller ang pinakamalagang tao sa pamilya? Maging ang pamilyang Miller ay bahagi lang ng kanyang dote. Sige ma, susundin kita. Oliver Miller, tinatawag mong ma ang estanghero. 3 taon akong nawala. At di ko alam na may isa pa pala kong inang dimarag sa publiko. Drama Wave. Sagutin mo. Harper, gusto mo mamatay? Kaanawan ni mama ngayon. Busy kami ngayon. Tigilan mo na kami. Sino bang mamang sinasabi mo? Nag-ibang bansa ka ba o naging tanga? Bukod sa tunay nating ina, sino pa bang iba? Peki ba ang video na ito? Siguro nga. Kasi nakikitira lang si Papa. Pero bakit? Pakiramdam ko may mali pa rin. Hindi. Kailangan kong malaman kung anong totoo. Driver, bilisan mo. Dalhin mo ako sa mga Miller. Tumigil ka dyan. Kaarawan ni Mama ngayon. Pinareserba namin ang buong lugar na ito para sa pamilya. Mula noon, kailan ba tayo nagpapasok ng mga hindi kakilala? Kaarawan ng Mama mo? Ako lang anak na babae ng Mama ko. Mali bang pinuntahan ko? Ito bang pamilyang Miller? Ang kilalang marangal ng pamilyang Spring City? Tama. At dahil alam mo na, umalis ka sa harapan ko. Ang lugar na ito ay hindi basa-basa mapapasukan na isang mahirap na katulad mo. Kung gagalitin mo ang mama ko, papalisin ka ng papa ko sa Spring City. Kilala mo ba kung sino ito? Siyempre naman, yan ang papa ko. Teka, ba't may litrato ka ng papa ko? Alam ko na. Gusto mo yatang bulay ng papa ko para maging kabit niya, hindi ba? Sasabihin ko sa'yo, huwag ka nang umasa. Mahal naman ng papa ko ang mama ko. Yung huling babae nagtangkang pumalit sa kanya. Ngayon, isang tingin lang ng mama ko, lumuluhod na at nagmamakaawa. Ito ba yung babaeng pumalit sa kanya? Siya ba yun? Oo, tama. Yung bruha na yan. Sabi niya, siya ang tunay na asawa. Kaya naman, inalatkat siya ng mga kapatid ko papunta sa bundok. Nabali ang binti niya, pero gumapang pa rin pabalik. Sabi niya, gusto niyang makuha ang anak niya. Nakakatawa, hindi ba? Tingnan mo nga ang itsura niya. Nasusuka si Papa sa kanya. Paano naman siya magkakaanak sa kanya? Mukhang sa 3 taong kong pag-alis, ang ina ko ay maraming pinagdaanan. Pero yung mga kapatid ko, lahat sila anak ni Mama. Bakit kailangan tinutulungan ibang tao na abusuhin siya? At saka,
Alam na alam nila na hindi ko pinapalapas ang mga aapi. Ito, paano lang nagawa ito? Hoy, hinabalaan kita. Umalis ka na. Ang mga kapatid ko ay hindi kagaya ko na mabait. Umalis ka. Ikaw, ang kapal na mukha mo. Paruha ka. Tigil! Tigil! Kuya! Ikaw, sino yan? Harper? Umuwi ka na, Harper. Ayos ka lang? Ma, okay lang ako. Kanina, kayong nanakit sa kanya. Tumigil kayo! Ikaw, bruha ka. Ngayon alam ko na kung bakit ang yabang mo. Ikaw pala yung anak ng kabit. Sige, saktan mo ako. Huwag lang ang kapatid ko. Akala mo ba ang pamilyang Miller ay madaling apihin? Ano? Sinaktan mo si Emma? Ang ugali mo ay kasing sama ng ugali ng mama mo! Hayaan mo na sila. Basta't okay ka, umalis na lang tayo. Tara. Teka, sinira niyo ang handaan ng mama ko at aalis kayo? Walang ganon. 3 taon na. Anong nangyari? Bakit ang daming peklat ng mama ko? Harper, huwag mo kong intindihin. Umalis ka na, alis! Ma, kahit anong pinagdaanan mo sa 3 taon na to, ngayon nandito na ako. Aayusin ko lahat para sa'yo. Anong tinitingin-tingin mo? Pumasok ka pa dito nang wala man lang paalam. Umalis ka na nga! Isama mo na yung walang kwentang ina mo! Tama! Ang mama mo ay sumira ng handaan ng mama ko. Pinahiran lang namin siya ng sapatos. At yun ay malaking awa na sa kanya. Isama mo na yung mama mo at huwag na mapapansin dito! Anong mama mo? Baliw ba kayo? Siya ang tunay ninyong ina. Akong kapatid ninyo. Nababaliw ka na. Nandito mismo si Mrs. Miller. Nakakatawa. Ang mama niya ay nagkukunwaring Mrs. Miller. Tapos siya naman nagkukunwaring anak ng Miller. Mahiya naman kayo. Sabi nga nila, kung ano ang bunga, siya rin ang puno. Umalis na kayo! Ang ama ni Mrs. Miller na si Mr. Miller ay isang napakahalagang tao sa Spring City. Ang pagiging Mrs. Miller hindi basta-basta pwedeng kunin. Hindi ka ba lumaki na kasamang papa mo? Kaya ba naghahanap na kung sino-sino at sinasabing kapatid at papa? Siguro nga. Kasi ang mama mo ay madaling-madali. Kaya hindi mo alam kung sinong tunay mong papa. Tama na yan. Tama. Si Emma lang ang kapatid namin. At saka, isa lang ang mama namin. Sige. Dahil hindi niyo kilala ang sarili niyong ina, tanungin ko kayo. Sa pamilya Miller ngayon, sino mo talagang may kapangyarihan? Naalala pa ba rin niyo? May sira ba yung utak mo? Siyempre ang papa ko. Ibig mong sabihin yung palasampa? Alam ng lahat ng Spring City na nakatira lang siya sa bahay ng asawa. Kailan ba siya nagkaroon ng karapatan? Naalala ko na si Mrs. Miller nag-iisang anak na babae ng pamilyang Miller. At ayaw niya magnegosyo kaya si Mr. Miller ibinigay lahat ng kanyang ari-arian bilang dote. Pero may kondisyon, dapat tumira ang asawa niya sa kanila at dali ng apelyido nila. Ang isang lalaking nakatira sa bahay ng asawa, kahit may kunting kapangyarihan, ay hindi dapat mamuno sa pamilyang Miller. Lahat. Huwag kayong makinig sa kanya. Sabi nga nila, ang makinig sa baliw ay baliw din. Mahigit 20 taon akong kasal. Matagal ko na pinagdaan ng mga pagsubok. 3 taon na. Ipinagkatiwala ko na ang buong pamilya Miller sa asawa ko. Siya ay tagalabas. Wala siyang alam sa ibang bagay. Patunayan mo na ikaw si Mrs. Miller. Kailangan pa ba yan? Nandito naman ang mga anak ko. At saka, sa mga nakarang proyekto, ang asawa ko at ako ay magkasamang nag-usap. Lahat ng mga kasosyal sa negosyo, alam ito. Tama. Kapag may negosyo si Mr. Miller, si Mrs. Miller ang nasa tabi niya. At tungkol sa babaeng to, hindi pa namin siya nakita noon. Tingnan mo mukha niya. Hindi siya mukhang mayamang ginang. Tama. At saka, hindi ba alam ng mga anak ng Miller kung sino ang kanilang ina? Kalokohan. Dahil sa sobrang sigurado ninyo, tatawagan ko si Elijah Miller. Tama na, tigilan mo ng kaguluhan. Bakit siya kinakabahan? Pwede ba hindi alam ni Papa to? At saka, itinago nila ito. Naghanap siya ng bagong asawa. Hayaan mo na. Umuwi na tayo. Pasensya. Kasalanan ko. Nahanap ko ng anak ko. Aalis na kami. Ma, hindi tayo aalis ngayon hanggat hindi sila nagbabayad. Sigurado ka ba? Na ikaw si Mrs. Miller? Siyempre! Sige, tama ng pagsasabi ko sa inyo. Si Elijah nang bahalang kumausap sa inyo. Harper, nag-aaral ka ba ng mabuti? Bakit mo naman ako tinatawagan? Si Mr. Miller nga yung boses.
Anong nangyayari? Sino ba talaga ang tunay na Mrs. Miller at Miss Miller? Elijah, may tanong ako. Ilang asawang meron ka? At saka, ilang anak mong babae? Siyempre, ikaw lang ang babae kong anak. At saka, sino ba ang nagkalat ng chismis? Siyempre, Security! Kunin niyo ang phone niya! Bilis! Ma, wag. Tigil. Hindi na tayo tatawag. Walang tatawag. Sige na. Ma. Sa 3 taon nang wala ako, madaming paghihirap ang dinanas ni Mama para matakot siya ng ganito. Harper, umalis na tayo. Ma, huwag kang mag-alala. Sabi ni Elijah na ako lang anak niya. Gusto kong makita kung sino may lakas ng loob. Tiyo, huwag kayong magpadala sa mag-inang ito. Yung boses sa tawag kanina ay malinaw na taon na kunwari lang. Medyo katunog lang. Akala mo ba maluloko mong lahat? Tama! Akala mo ba hindi namin kilala ang ina namin? Harper, baliw na yata ang buong pamilya mo. Nagpanggap pa ang mama mo na si Mrs. Miller siya. At ikaw naman nagpanggap na Miss Miller. Pero sa totoo lang, ang nanay mo ay katulong lang sa pamilya namin. At ikaw, isa ka lang hamak na kasuklam-suklam na anak ng katulong. Harper, magsisimula na ang handaan. Umalis na kayo. Kung hindi, papalisin namin kayo! Sige, aalis na kami. Aalis kami ngayon, Harper. Makinig ka. Umalis na tayo. Tara na. Sa telepono, parang okay naman si Papa. Pwede kaya gusto na Oliver at ng mga kapatid ko na ituring sa mabilang ka ng babaeng kapatid. Kaya pati si Papa ay naloko. Pero bakit ba sila nagmamadali na paalisin ako? Mr. Smith, siya ang butler ng pamilya Miller. Nakita niya kung lumaki. Pwede kayong tako silang makilala ko ni Mr. Smith? Mr. Smith? Mr. Smith? Tapos na. Wala na tayong takas. Wala na tayong magawa. Mr. Smith, buti na lang dumating ka. Matagal ka na sa pamilya Miller. Sabihin mo sa amin ngayon. Sino ba talaga nagpapanggap? Dati siyang katulong sa pamilya. 3 taon na siyang naging baliw. Simula noon, akala niya si Mrs. Miller siya. Naawa si Mr. Miller, kaya pinatira siya sa bahay. Kaya naman pala ang tunay ni Mrs. Miller bihirang lumabas. Pero nitong 3 taon, bigla siyang nagpakita sa mga ganap. Kaya pala, nag-aalala pala siya sa baliw na ito. Napakabait naman ni na Mr. and Mrs. Miller. Binigyan ng trabaho ang babaeng baliw. Sayang nga lang, baliw pa rin ang baliw. May masama pala siyang intensyon. O, diba? Ngayon may ebidensya na. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapanggap. Masyado yata akong mabait noon. Akala ko pa naman ay mabait ito. Pero ngayon nagsisisi ako. Security! Palabasin niyo na sila! Wag! Wag niyo kong arestuhin! Wag! Ma, ayos lang. Sabi ko wag niyo itong gawin. Kung hindi, pagsisisihan niyo to. Nagpapanggap pa rin? Akala mo ikaw talaga anak ng pamilya Miller? Ang mga tulad mo, dapat tinidila ng sapatos namin. Yun ang pabor namin sa inyo. Kung malaman ng papa ko ito na ginawa niyo to sa amin, sigurado ako, ipapakayo kayo sa pating. Wag. Sige na. Huwag niyo siyang saktan. Huwag niyo saktan si Harper! Ma, huwag kang lumuhod. Hindi na kailangan yan. Gusto niyo bang makawala? Sige, mabait naman talaga ako. Lumuhod kayo ngayon. 100 pagyuko at patatawarin ko kayo. Hoy, Emma, tinulak ka ba niya? Ang pamilya Miller ay hindi naman ganun kasama. Hayaan niyo muna silang kumain ng cake bago yumuko. Duda talaga ako ng mga kapatid ko ay walang paalam sa papa ko. Pero ngayon, pati si Mr. Smith ay kakampi nila. Walang duda, may kabit ang papa ko. Ngayon alam na natin, madali na ito. Hoy, narinig mo ba ako? Inaanyayahan ka ng mama ko na kumain ng cake. Ikaw, anong ginagawa mo? Siyempre naman, ililibre na kita ngayon. Bruha ka! Emma, okay ka lang? Oliver, gusto ko siyang mamatay. Anong tinatayo niyo dyan? Ayaw man nakikita yung inaapingan ako? Kumilos kayo! Sige na, Ginang. Ako na lang yuyuko. Kakainin ko na lang ang cake. Sige na, huwag niyo lang saktan si Harper. Ang aking dating mabait at mahiningi na, paano siya naging ganito? Anong ginawa nila sa kanya? Walang pagkakataon. Tinamaan niya ako. Papatayin ko siya ngayon. Kunin niyo siya! Anong sinabi mo? Hindi ko narinig. Inaapin yung kapatid namin sa harap namin? Bruha ka!
Hindi ka namin papakawalan. Tama. Kung gusto niyo si Emma, dadaan muna kayo sa amin. Sa tingin ko, hindi niyo kami kakayanin. Lucas! Hoy! Hoy! Ikaw! Oliver! Pa, may sumira dito. Sanda ni Mama. Pumunta ka. Ano? Papunta na ako. Anong ginagawa mo? Ikaw! Pigilan mo ang anak mo! Inaapi mo ang mama ko. Ma, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Tingnan natin kung sino may ganong manggulo. Nagpapanggap pa rin pagdating ng papa ko. Hindi niyo na alam ang mangyari. Talaga? Eh di ngayon, tingnan natin kung sino ang mawawalan. Ikaw! Sino ang nanggugulo dito? Pa, nandito ka na. May babaeng baliw na sumisira sa handa ni Mama. Sino? Siya. Harper, tingnan natin po dito. Ikaw. Saktan? Ano ka? Sige, sinin ka. Usap. Papaliwanag ko tayo. Ay.